Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon minsan pa. Hallelujah. Pasensya niyo po muna yung aking boses. Medyo naparami yung kanta ko sa video okay namin sa bahay. Kaya binalat ako. Hindi, joke lang. Inuubo po ako. Pero purihin ang Panginoon. Narito po ako sa inyong harapan para yatid ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka mabuti. Ayan, tayo pong lahat saglit ay tumayo. Pakibatin nyo naman yung inyong mga nasa kanan, nasa kaliwa, Tingnan nyo nga kung buhay pa ba? Alive and kicking pa ba? Ayan, sabihin mo sa kanya, ang ganda ng umaga ko dahil katabi kita. O, diba? Tunay na tayo ay natutuwa at nagkakasama-sama tayo ngayong araw na ito. Pwede ba, ikot muna tayo saglit, batiin nyo kahit mga 10 lang. 10 lang, batiin nyo. Maganda ang umaga ko kasi kasama kita. Yan. Oh. All right, praise the Lord. Sino ang mag-a-agree sa akin sa salitang ito? Ang Sunday masarap kapag nasa church tayo. Diba? Alam nyo, ang Sunday nakakapagpahinga tayo. Amen? Ngayon kala, pagdating ng Monday, eto na naman, laban na naman, di ba? Well, actually, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, pagpapatuloy ng ating misyon sa hanap buhay. Tayo po ay manalangin saglit bago tayo magsimula. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito. O Diyos, tinako mo kaming muli sa lugar na ito at pakikinggan po namin, Panginoon, ang mensahe mo na nagpapalakas ng aming pananampalataya, nagbibigay buhay, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. Nagbibigay motibasyon sa amin na labanan ang anumang challenges na aming kinakarap at nagbibigay kapayapaan at kapahingahan sa mga napapagod naming katawan at kaluluwa. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo sa bawat sa amin. Merong ganitong uri ng pagkakataon, nagkakasama-sama kami, nakikita namin ang kapwa namin mananampalataya, nalulugod ang aming mga puso, nakakakita kami ng mga nakangiting mga mukha, punong-puno ng kasiyahan sa patuloy na pananahan sa presensya mo. Panginoon, pagpalain mo po ang umagang ito, gawin mo po ito na ang bawat segundo ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Purihin ka, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen at amen. Tayo po ay makakaupo na po. Okay. So katulad ng sinabi ko kanina, usually, kapag ka Sunday, masayang-masaya tayo, may kapayapaan, may kapahingahan, para tayo nakaka-relax sa presence ng Panginoon, no? At ito yung tinatawag nating service, di ba? Sunday service. Para bang ang connotation natin, ang pagkakauntin natin, ito ay worship service, service natin sa Panginoon, di ba? Nagpapalakas tayo dito sa pamamagitan ng pananambahan natin sa ating Panginoon. Ang challenge sa atin, pagdating ng Sunday, lalo-lalo na magpapasok na yung mga estudyante, no? Gigising ng napakaaga, sasabak. Siyempre, pag gumising yung mga estudyante, mapipilitan din gumising yung mga nanay para mag-prepare o tulungan yung kanilang mga anak sa preparation. Yung iba namang nagtatrabaho, gigising na talaga ng napakaaga, sasabak na naman sa napakabigat na traffic. No? Halos, sino dito yung nagtatravel na gumugugol ng 1.5 oras sa biyahe para lamang pumasok sa trabaho? Minsan 2 oras.
Kaya yung iba napipilitan na magmotor. Sa pagmamotor, talagang sasaba ka sa usok at sa alikabok at sa init ng araw. Tapos pagdating mo pa sa opisina, hindi mo pa gusto yung makakasama mo sa trabaho. Lalo-lalo na yung supervisor mo o yung TL mo na palagi na lang ikaw ang binabanatan o kino-comment ng mga negatibo, di ba? Kaya tuloy, parang hindi ka na masaya nagtatrabaho. Ayan, kaway-kaway yung mga TL dyan. Kaway-kaway yung mga napapagalitan ng mga TL. Kaway-kaway yung nag-resign dahil sa TL. Ayan. Napakatindi ng mga dinadanas natin araw-araw. Feeling kasi natin, talagang minsan pahirap ang trabaho. Kaya gusto natin, nagtatrabaho tayo, nangangarap na tayo na magka-camping para makapagpahinga. Ayan. Kasi, meron tayong wrong mindset sa pagtatrabaho. Ang mindset natin sa pagtatrabaho ay pagsabak sa napakatinding agenda ng buhay. Kaya lang, kinakailangan natin itong gawin dahil kinakailangan natin ito para mabuhay. Tama, mali? Hindi naman pwedeng magmukmuk ka na lang sa bahay dahil ayaw mo magtrabaho, napagalitan ka na kung sino-sino doon sa iyong pinagpapasukan, o lalo na rin yung mga estudyante, hindi naman pwedeng hindi ka pumasok. Pag pumasok ka, hindi mo gusto yung teacher, hindi mo gusto yung lesson, tinatamad ka mag-aral. Pag hindi ka naman pumasok, patay ka naman sa mga parents mo. Hindi tuloy alam ng mga estudyante kung saan lulugar, hindi ba? Kasi may mga connotation tayo na itong ginagawa natin araw-araw ay pagsabak sa buhay. Kaya ngayon gustong-gusto natin Sunday. Kasi pagka Sunday, napapahinga tayo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Yung mga nanay siguro hindi maka-amen. Dahil Sunday is Laba Day. Ayan. Yung iba naman na nagtatrabaho, Laba Day yan, linis ng bahay. Pero naghahanap talaga tayo ng araw. At ang araw ng Sunday, nagkakatipon-tipon tayo dito para mag-worship service. Magpapalakas tayo para pagdating ng Monday through Saturday, meron tayong kalakasan. Ang Sunday, service natin, worship service natin sa Panginoon. Ang Monday to Saturday, service ng Diyos sa atin, nagabayan tayo. Di ba? Ganun ang ating mindset. Tapos, babalik ka pa doon sa Genesis na nagkasala si Adan at si Eva para bang kundi sana nagkasala si Adan at si Eva, hindi sana tayo maghihirap ng ganito. Wala sanang pagtatrabaho katulad ng ganito. Well, to tell you honestly, ang Biblia, iba ang pagkakahulugan sa trabaho. Okay? Hindi ito resulta ng pagbagsak ng tao. At dapat hindi rin ito pakikibaka sa buhay. Sa Hebrew word, ang isang napakayamang salita sa Hebrew word ay Buddha. Abuda. Abuda. Ang ibig sabihin ng abuda comes from the root verb abad, which means to work, to serve, or to till. Okay? Ginamit ito doon sa Genesis 2:15. Basahin natin yung Genesis 2:15. Kinuha ng Panginoong Yahweh ang tao at inilagay sa hardin ng Eden upang alagaan at bantayan. Yung alagaan at bantayan, ang word na ginamit doon ay yung abad, na pinaka-root word ng avoda. Na ang ibig sabihin is to work, to till, or to serve. Kaya ang ibang salin doon sa NIV, to work it and take care of it. Pero alam niyo po ba, ang abad ay ginagamit din sa salitang worship. Okay? Hindi ko na nga lang nailagay dyan yung verse. Nung panahon na ang Israelites ay naalipin sa Egypt, at
inappoint si Moses para ang Israel ay i-lead out of Egypt towards the promised land. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, pangunahan mo ang mga Israelites, and even kay Pharaoh, sinabi niya rin kay Pharaoh, pabayaan mo ang Israelites ay makalabas upang to worship me. Sa ibang salita, sali naman, to serve me. Kasi ang salitang abad, it could translate into service, work, or worship. And in fact, ang worship ay service. Service sa Panginoon. Kaya, sa mga Hebrew, ang service, when it comes to abad, yung word na abad, ay synonymous sa work, sa service. So, hindi nila pinaghihiwalay ang worship sa serving God. At yung abad ginamit doon sa Genesis 2:15 na inutos ng Panginoon na i-work out yung land. Yung inassign niya doon sa tao na para asikasuhin. Take note, ang Genesis 2:15 ay naganap prior sa fall. Hindi pa nagkakasala ang tao. Gets nyo? So, ang work ay hindi parusa. Ang work ay isa sa avenue ng pagsunod sa Panginoon. Ang work, therefore, is an avenue to worship God. Because worshiping God is serving God. And serving God is worshiping God. Kuha nyo, kaya nga sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore by the mercies of the living God, verse 1 lang, I beseech you therefore by the mercies of the living God, that you present yourself a living sacrifice, holy and acceptable. That you present your whole body as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, which is your reasonable act of worship. So yung buong katauhan natin, when it act, when it work, when it do something, it must be a form of worship. Kuha nyo? So therefore, ang bawat gagawin natin, meron dapat tayong mentality. Andiyan pa kayo? Na ito ay service sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi natin dapat nabibigyan ng paghahati ang Sunday life natin sa everyday life natin. Gets nyo? So therefore, gibain natin ang pader na naghahati sa atin o naghahati ng ating Sunday at everyday. Okay? So, titingnan natin kung paano yung ating daily task, yung ginagawa, yung leadership mo sa church, yung work mo sa trabaho, yung ginagawa mo sa tahanan, yung pagpasok mo sa iyong eskwelahan o kung saan ka man papasok, ay form of worship. So, pag-uusapan natin yon ngayon, work at worship. You know what? Ito ay pag-uusapan natin dito ay pagpapalaya sa inyo sa maling mindset, maling mentality patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. At palalayain kayo nito sa feeling kayo ay naaalipin ng inyong Monday at Saturday at nakakalaya lamang kapag kayo ay Sunday. Gets nyo? Andiyan pa kayo? Okay. Para unang-una, na maging kaisipan natin, para mag-lead tayo sa mindset na work at worship, kailangan maintindihan natin, number one, your work is a divine partnership.
Kung ano yung trabaho mo, kung ano yung ginagawa mo araw-araw, whether ikaw ay nasa tahanan, gumagalaw ka, gumagawa ka, whether ikaw ay nasa school, gumagalaw ka, nag-aaral ka, gumagawa ka ng assignment, kung ikaw naman ay papasok sa trabaho, ginagawa mo, nag-i-email ka, sumasagot ka sa mga client calls, ikaw ay nagsasubmit sa iyong leader, sa TL mo, sa manager mo, it is a divine partnership. Why? Okay? Just as I have said before, sa Genesis 2:15, di ba? Nung pagkatapos niyang likhain ang mundo, ginawa ni Lord. Lahat. Tapos inilagay niya yung tao. Anong utos niya sa tao? Work at it and till it. Ayusin mo yan. Pagtrabahuhan mo yan. So Genesis chapter 1 verse 28 to 30, ganito din ang sabi, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. Pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati na ang mga punong kahoy na namumunga para sa inyong para inyong kainin. At ibinigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At yun nga ang nangyari. Ulitin ko yung 2:15 ulit. Kinuha ng Panginoong Yahweh ang tao at inilagay sa hardin ng Eden upang ito ay alagaan at bantayan. Madalas tinatanong ko sa mga naka-encounter ko sa mga Bible study, pagka ito ang topic namin, ang tanong ko sa kanila ay, ano ang utos na ibinigay ng Diyos sa tao? Unang utos na ibinigay ng Diyos sa tao, kadalasan ng sagot, huwag kainin ang bunga ng puno sa gitna ng halamanan. Yun ang palaging sagot. Pero mali yun. Yun ang unang utos na sinuway ng tao. Pero ang unang utos ng Panginoon, ito yun. Pamahalaan nyo, alagaan nyo yung aking ginawa. Nakuha nyo? So meaning, ang Diyos lumikha ng mga bagay-bagay. At lahat naman ng ating nai-enjoy ngayon, lahat yan, bunga yan ng ginawa ng Panginoon. Wala dyan ang nanggaling mismo ay ang tao na. Hindi. Lahat yan, matetrace back mo, lahat yan, nang ini-enjoy natin, ginagawa natin, lahat yan, matetrace back mo sa gawa ng Diyos. Meron nga isang palisan, na ikwento ko na to before. Sabi ng mga scientists, ang gagaling nila, Lord, hindi ka na namin kailangan. Sabi ng Panginoon, bakit? Kasi kaya na namin gawin ang lahat ng kaya mong gawin. Kaya na namin lumikha ng lahat ng nilikha mo. Ang sabi ng Diyos, o sige, contest tayo. Contest tayo sa paggawa ng tao. Sabi ng scientist, kaya na namin gumawa ng tao. Sabi ni Lord, kaya nyo? Out of the dust of the ground? Can you do it? Yes, Lord, kaya na namin. Sige, kumuha kayo ng lupa. Gawin yung tao, katulad ng ginawa ko. Kumuha ng lupa ang scientist. Ops. Bawal yan. Gumawa kayo ng sarili nyong lupa. Lahat ng ginagawa natin, matitrace back natin yung sa ginawa ng Diyos. Ngayon, umabot na sa atin. Maaaring ikaw ay nailagay sa isang pamilya. Lahat ng mga nasa paligid mo galing sa Diyos yan. Kung ikaw ay nasa trabaho, lahat ng pinagtatrabahoan mo, yung ginagamit mo, matitrace back mo yan galing kay Lord John. Dumating sa'yo ang utos ng Panginoon, pangalagaan mo. At ang mga bagay na hindi mo pinapangalagaan, mawawala sa'yo. Everything that you cannot manage, you will someday lose it.
That's a reality. Trabaho mo, hindi mo alagaan, mawawala sa'yo. Schooling mo, hindi mo ayusin, mawawala sa iyan. Yung knowledge, mawawala sa iyan. Yung talent mo, wag mong asikasuhin, mawawala din sa iyan. Yung pamilya mo, wag mong ayusin, mawawala sa iyo yan. Mahal mo sa buhay, mahal mo lang, pero hindi mo inaayos, hindi mo inasikaso, eventually mawawala sa iyo yan. Ang mga bagay na hindi mo inaalagaan, mawawala sa iyo. Business, wag mong alagaan, mawawala sa iyo yan. Pera, kahit naghanap pa karami yan, wag mong alagaan, mawawala sa iyo yan. Everything na binigay sa iyo ng Panginoon, ang responsibility mo, ang utos ng Diyos, alagaan mo. So, ang work ay divine partnership natin sa Panginoon. Sinimulan ng Diyos, binigay sa iyo ng Diyos, and even your talent, binigyan ka ng skills. Andiyan pa kayo? Binigyan ka ng skills. Galing pa rin kay Lord yan. Yung makeup mo, yung capability mo, yung strength mo, galing Panginoon, sa Panginoon yan. Ang gusto niya, gamitin mo para pangalagaan mo yung ibinigay niya sa'yo. So, divine partnership yan. Kapag ka hindi mo yan ginawa, hindi mo yan inasikaso, hindi mo pinagtuunan ng pansin, hindi mo ginawa ang nararapat mong gawin ng kasunduan niyo ng Panginoon na partner kayo sa pagtatrabaho, what do you think will happen? Nag-violate ka sa partnership. Kuha nyo? So, kapag ka ikaw ay papasok sa trabaho, don't think na kaya ka nandun para lang kumita. Pagka ikaw ay papasok ka sa school, don't think na gagawin mo yon para lang ikaw ay sumunod sa magulang, matuto. Hindi. Nilatagan ka ng Panginoon na magbagay na gagawin mo yon dahil kapartner mo ang Panginoon sa paggawa doon. Gagawin mo yon dahil gagawin mo yung tungkulin mo kay Lord. Hindi ka gagawa lang ng tungkulin mo kasi yun yung dinidemand ng company. Hindi yung dinidemand lang ng boss mo. Hindi lang yung dinidemand ng magulang mo. Kundi nire-require sa'yo ni Lord na gawin mo ang nararapat. Dahil kapartner mo si Lord. Binigay sa'yo ang dapat, ginawa niya ang parte niya, gawin mo ang parte mo. Kaya kapag ka tayo gagawa ng mga bagay, don't think na gagawin mo yung para sa sarili mo. You are doing it because you are partnering with God. Kaya pag nagpabaya ka sa mga bagay na pinagagawa sa ni Lord, sa school mo nagpabaya ka, sa pamilya mo nagpabaya ka, sa pag-aaral mo nagpabaya ka, sa trabaho mo nagpabaya ka, sumusuway ka sa partnership nyo ni Lord. Sa leadership mo sa church, nagpabaya ka, binigay ni Lord sa'yo, nagsumusuway ka sa partnership nyo ni Lord. Sa ministry, binigyan ka ni Lord ng ministry, binigyan ka ni Lord ng task, nagpabaya ka, bina-violate mo yung partnership nyo ni Lord. Amen? So, ang mindset dapat natin sa bawat ginagawa natin is a divine partnership with the Lord. So, ang focus natin, although God is the ultimate creator and worker, we are partners with God to develop everything God has entrusted to you. Ang requirement ng Panginoon, binigay ko sa iyo, i-develop mo. Binigyan kita ng pagkakataong mag-aral, pagbutihin mo. Binigyan ka ng pamilya ng Panginoon, asawa, asikasuhin mo maigi. Binigyan ka ng anak, alagaan mo maigi. Binigyan ka ng trabaho, trabahuhin mo maigi. Binigyan ka ng anumang bagay, bisikleta man yan, motor man yan, sasakyan man yan, alagaan mo maigi. Because every time you do the best para doon sa mga bagay na yon, pine-perform mo yung task mo bilang kapartner ng Diyos. Amen? So, number 2, your work
is a work for God, not for anybody else. Lahat ng ginagawa mo ay ginagawa mo para sa Diyos. Yun dapat ang maging mindset natin. Sabi sa Colossians, chapter 3, verse 23 to 24, ano man ang gawin ninyo, gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran ninyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo ang Panginoon natin ang siyang what? Pinaglilingkuran ninyo. So sa mundo ng corporate, kahit na anong ordinaryong workplace yan, sanay tayo mag-perform para sa mga tao nakapaligid sa atin. Tama, mali? Sanay tayong gumalaw para doon sa boss natin. Boss natin, TL natin. Sa mga estudyante, sanay tayo na mag-aral para sa magulang natin, which is right naman. Para sa teacher. Gusto natin makakuha ng mataas na grade sa teacher natin. So ginagawa natin ito para sa tao. Kaya lang, namimiss natin yung pinakakatotohanan. Kaya natin ginagawa yung dapat natin ginagawa. Ang gusto ng Lord na maging mindset natin, gagawa ka para kay Lord. At pag ginawa mo ang mga bagay para kay Lord, na ibibigay mo yung the best na ina-expect sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Ibig sabihin, pag gagawa ka para kay Lord, gagawin mo yun ng may buong katapatan. Tama, mali. Kasi kapag papasok ka sa trabaho at alam mo ang boss mo, hindi yung TL mo, yung OM mo, ang boss mo si Lord, gagawin mo yung trabaho ng may katapatan. Tama, mali. Hindi ka magnanakaw ng oras. Tama, mali. Hindi ka magpepetics. Kapag ka ikaw ay nagdadrive, di ba? Gagawin mo dahil ang boss mo, pinaglilingkuran mo si Lord, gagawin mo yung pag-drive ng may buong paggalang, may buong pagpapasensya, may buong pag-aasikaso. Dahil kapag ka nakita ang magandang katangian mo at alam Kristiyano ka, ang unang-unang mapapupurihan si Lord. Kapag ka ikaw naman ay Kristiyano, ikaw ay gumawa sa bahay, hindi ka lang maghuhugas ng pinggan dahil sa inutos ng magulang mo. Maghuhugas ka ng pinggan ng may kasipagan at may kaayusan kasi ginagawa mo yung para sa Panginoon. Kaya pagdating mo sa bahay, ma-amaze yung mga kasambahay mo sa bahay dahil isa kang tunay na may maaasahan. At pagka na lamang, kaya ka nagkaganyan dahil anak ka ng Diyos, mapapupurihan nila ang Panginoon. At ang motivation mo ngayon, gagawin mo yon hindi lang dahil sa may nakakakita sa iyong mga kasama mo. Gets nyo? Kasi alam mo na hindi ka naglilingkod para sa kanila. Hindi ka rin tipong KSP. Alam mo, ang pinaka matinding nagpapawala ng motivation natin, yung pagiging KSP natin. Alam niyo yun? Yung kapag may ginawa ka, nag-perform ka, naghahanap ka ng affirmation. Naghahanap ka ng tapik sa balikat. Uy, ang galing mo. Pagka kumanta ka o nag-perform ka dito, pagka merong bumati sa'yo, uy, ang ganda-ganda man ng praise and worship natin. Kapag ikaw ang nagtuturo sa iyong life group, sasabihin sa'yo ng mga life group member mo, uy, ang galing-galing naman ng pagtuturo mo, nabe-bless ako. Kapag ikaw ay nasa workplace, kapag ikaw ay nag-perform ng maayos, hinahanap mo yung praise, yung praise ng iyong TL. Kaya lang, hindi lahat ng pagkakataon makakarinig ka ng papuri. Amen? Kaya ang tendency kapag yun ang motivation mo, yung affirmation ng tao, ikaw ay gumagalaw dahil sa mapapansin ka ng tao, hindi mo masusustain yung magandang performance mo. Gets nyo? Kaya self-defeating.
kapag ka ikaw ay walang proper mindset sa pagtatrabaho. Pero kung ikaw ay papasok sa trabaho, papasok sa school, gagalaw sa sambahayan, gagalaw sa tahanan, gagawa ka para sa mga kapatid mo, sa magulang mo, o sa mga anak mo, o sa kapwa katrabaho mo, pagka ang iniisip mo, ginagawa ko ito para sa Panginoon. Whether mapansin ako o hindi, whether papurihan ako o hindi, ginagawa ko ito sa Panginoon, gagawin ko ang the best ko. So, sa ating buhay, isipin natin kapag ka itong in-apply natin sa buhay natin, ang performance natin, alam nyo, magiging excellent. At magkakaroon ng tunay na sacrifice. Kaya sinasabi nga uli, beseech you therefore by the mercies of the living God that you present yourself a living sacrifice. Living sacrifice. Araw-araw, ginagawa mo ito para kay Lord. Tanong mo yung katabi mo, ginagawa mo ba yan para kay Lord? Sabihin mo, nakikinig ako kay pastor para kay Lord. Nakaupo ako dito para kay Lord. Magsisimba ako para kay Lord. Bukas pagkagising ko, papasok ako sa trabaho para kay Lord. Gagawa ako ng assignment ko para kay Lord. Susundin ko ang magulang ko para kay Lord. Magiging magalang ako sa mga magulang ko para kay Lord. Papasok ako sa school, gagawin ko ang the best ko para kay Lord. Papasok ako sa trabaho ko, magdadrive ako, upo ako sa computer, susundin ko yung boss ko para kay Lord. At pagka ganyan ang mindset natin, you are living the best life ever because you are living for the audience of one. Si Lord lang. Wala nang iba. And I tell you, hindi ka uuwi sa mindset na ayoko na, pagod na ako. Hindi. Dahil pagka ginagawa mo yan para kay Lord, anong sabi doon? Ulitin natin, alam naman ninyong may gantimpala kayo matatanggap sa Panginoon. Dahil si Kristo ang Panginoon natin, ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang gantimpalang inaantay mo, hindi yung manggagaling sa tao. Ang gantimpalang inaantay mo, yung manggagaling sa Panginoon. Kaya, ang integridad mo sa workplace mo, dapat alagaan mo. Kagawa ka doon. Kung para kay Lord John, hindi ka magnanakaw ng oras. Kung para kay Lord John, gagawin mo yung the best mo. Kung para kay Lord John, kailangan mag-excel ka. Kung para kay Lord John, hindi ka magnanakaw ng paperclip, hindi ka magnanakaw ng typewriting paper, hindi ka magnanakaw ng stapler. Dahil nandun ka sa kumpanya para kay Lord. Amen? Kung nasa bahay ka, maglilinis ka ng bahay, hindi ka magiging tamad dahil nasa bahay ka para kay Lord. Amen. Hindi ka mangungupit sa magulang mo dahil nakikita mo nandyan si Lord at gagawin mo yung para kay Lord. Amen. Mag-aaral ka, hindi lamang para makakuha ng grade, kundi mag-aaral ka dahil gusto mo mapapurihan ng Diyos sa buhay mo. Para kay Lord lahat yan. Amen. So, ang pagsisikap mo, ang pagiging masipag mo, ang pagiging tapat mo, ang pagpapursige mo sa lahat ng oras, ang pagpapatuloy mo kahit na minsan mahirap, mangyayari yan para kay Lord. Amen? Number 3, your work is a stewardship of influence. Dito sa ikatlong punto natin, kailangan nating makita ang isang napakahalagang katotohanan. Ano yun? Ang posisyon mo sa trabaho, ang pagiging nanay mo, ang pagiging anak mo, ang pagiging estudyante mo, may influence ka dyan. Tama, mali? Whether you like it or not, or whether you are aware or not, may mga taong nai-impluensyahan ka. Ang tanong, saan mo sila nai-impluensyahan?
Sa bawat salita mo, sa bawat ginagawa mo, sa bawat aksyon mo, may influence yan. May nakakakita dyan. Hindi mo maiaalis na maaaring sundan nila ang yapak mo. Kung ikaw ay kapatid, ate ka, hindi mo maiaalis susundan ang yapak mo ng mga nakababata mong kapatid. Kung ikaw ay magulang, susundan ang yapak mo ng mga anak mo. And even yung asawa mo. Kaya minsan, pagka masungit ang asawang lalaki, nagiging masungit ang asawang babae. Kapag kapaala-away ang asawang babae, minsan nagiging palaaway na din ang asawang lalaki. Pagka manginginom ang lalaki, nagiging manginginom na rin ang babae. Akala nila gantihan lang yun, pero ang tawag doon, influence. Sa eskwelahan, pag pumasok ka, kapag tamad ka mag-aral, yung mga best friend mo sa school, magiging tamad din yan. Pero kapag ikaw ay masipag mag-aral, maski yung mga best friend mo na tamad dati mag-aral, nananatili kang masipag, you will influence them to become more studious. Amen? Sa trabaho, alam mo, ang lakas ng impluensyahan sa trabaho. Pagka ang kasama mo sa trabaho, pagka ikaw ay tamad sa trabaho, at nananatili kang tamad, most likely may ma-impluensya ka, magiging tamad. Kapag ikaw ay late na pumapasok at hindi ka nasisita ng manager mo o ng TL mo, most likely marami mga kasama mo magiging late din pumasok sa trabaho. Because whether you like it or not, you have a great influence. Ngayon, yung influence na yan, nandiyan pa kayo? Take note, pinagkatiwala sa iyo ni Lord yan. Dapat gamitin mo yung influence mo para sa kanyang kapurihan. Kaya pagpasok mo sa trabaho, pagpasok mo sa school, pag-uwi mo sa tahanan, anong klaseng influence ang naibibigay ko sa mga tao sa paligid ko? Kaya nga sabi, be honest even if others are not. Be good even if others are not good. Kahit na gaano pa kasama yung mga tao sa paligid mo, dapat ikaw magiging nananatiling mabuti. At kailangan mong gawin yan. Why? Dahil yung influence mo sa kinalalagyan mo, kung saan ka man nandoon, I tell you, temporary lang yan. Sooner or later, aalis ka dyan sa kinapupwestuhan mo. Ang tanong, ano ang iiwan mo? For example, ikaw ay ate. Hindi ka mananatiling ate sa loob ng tahanan ninyo. Aalis ka rin. Ang tanong, ano mangyayari sa naiwan mo na kababatang kapatid? Kung ikaw ay magulang, usually, iiwan mo din ang pwesto mo bilang maging magulang. Dahil sooner or later, yung mga anak mo aalis sa poder mo. What I mean is, yung pagiging magulang mo before sa kanila, medyo magkakaroon ng twist. Magkakaroon ng ibang level. Ang tanong, pag alis ng mga anak mo sa poder mo, magiging mabuti kaya silang magulang dahil nakita nila ang pagiging mabuting magulang mo. Doon sa trabaho, walang trabahong permanente. Aalis at aalis ka dyan. Ang tanong, makakapag-iwan ka ba ng magandang influensya dyan? At pagharap natin sa Panginoon, nandiyan pa kayo? Tanong mo yung katabi mo, nandiyan ka pa ba? Tuloy ko pa ba to? Pag alis mo sa trabaho mo, anong mangyayari doon sa mga kasama mo sa trabaho? At pagharap mo sa Panginoon, anong isasagot mo kay Lord? Anong ginawa mo sa mga ipinagkatiwala ko sa iyo at anong nangyari sa mga taong naiwan mo? Meron bang nabago buhay? Ang utos ng Diyos sa atin
Sa Matthew 5:13 at Matthew 5:16, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung asin ay mawalan ng alat, paano pa ito magpapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kung di ang itapon at tapakan ng mga tao? Alam niyo, yung salt na tinutukoy dyan, hindi yung common salt natin. Process na yun eh. Kaya pagka yun, nawala ng alat, ibig sabihin natunaw na yun, wala na talaga. Wala nang something matatrample. Pero yung salt nila before, during the time of Jesus, hindi pa yan processed. Inanggo yan, nabuo yan, marami pang mga mixture ng elements dyan. Tapos, yung alat, nakakapit lang doon. Yung pinaka-salt. Ngayon, dahil sa mga hamog, minsan naulanan, pag nabuhusan yun, nawawala yung alat. Natitira, mukhang seemingly salt, pero hindi na talaga salt. Wala nang silbi yun, wala nang mapapalas yun. Kaya ang ginagawa doon, tinatapon hindi sa bukid, kundi sa daanan ng tao. Kasi hindi pa pwedeng itapon sa bukid, yun sa lupa na kailangan tubuan ng halaman, dahil papatayin noon yung lupa, hindi ka pwede tutubo ng halaman. Kaya tinatapon yun sa daanan, para tumigas yung daanan, kaya yun natatrample underfoot. Ang Kristiyano, kapag ka nawawala ng alat, nawawala ng impluwensya, hindi niya na maalatan yung mga tao sa paligid niya, ang tendency niyan, mukha lang salt, pero hindi salt. Mukhang Kristiyano, pero hindi Kristiyano. Kaya tuloy, nagiging punto ng, panunokso ng mga tao, Kristiyano ba yan? Ba't ganyan ang ugali? Naturing yung Kristiyano yun, born again pa naman, pero sama-sama ng bunganga. Kung sumagot sa magulang, gano'n na lang. Tapos ayaw pa magtrabaho, tamad-tamad pa. Utusan mo magugas ng pinggan, ayaw magugas ng pinggan. Palagi na lang, kung gumising, alas 12 na ng kalalaro ng video games. Kanonood ng Chinese drama, tsaka Korean drama. Napupuyat, walang silbi sa bahay. Kristiyano ba yan? Born again ba yan? Huwag ka na magsimba, wala namang epekto sa buhay mo. Diba ganun ang nangyayari? Ang utos ng Panginoon, we must become salt of the world. Preservative. Nagpapanatili ng kaayusan, nagpapanatili ng katuwiran sa mga taong nakakasalamuhan natin. And not only that, sa verse 16, gayon din naman dapat din ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ilaw ka. Saan ka man magpunta, liwanag ka. Amen? Pag pumunta ka sa isang lugar, na-amaze ba sila? At naliliwanagan ang kanilang mga isipan? O nung pag pumunta ka sa lugar na lalong nagkagulo? Lalong nag-away-away? Lalong naging tamad ang mga tao sa paligid? Hindi. Ang Kristiyano, kapag ka napunta sa isang lugar, nade-develop yung paligid. Umaayos yung atmosphere. Sinisipag yung mga tao. And in fact, may mga Kristiyano, kapag ka nandun na sila sa grupo, alam mo, marami ako nababalitaan ganito, pagka nandun na sila sa grupo, ang usapan nagiging malinis. Nawawala yung mga green jokes, yung mga usapang chismisan, yung mga nakakasira. Kasi sasabihin na, naku, nandito ingat tayo sa pagsasalita natin. Di ba? Kasi ikaw yung nagbibigay linaw, liwanag sa paligid mo. So, anong conclusion natin? Ang worship service hindi lang nangyayari pagka Sunday. Every day of the week is a worship service to God. Kaya araw-araw, tayo ay sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng paghahain ng ating sarili sa Kanya, sa bawat ginagawa natin, sa bawat galaw natin, ginagawa natin yon para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya dito sa Corinto, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, anuman ang ginagawa ninyo, sabay-sabay nating basahin, gawin ninyo ang lahat. Gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.
Whether therefore you eat or you drink, you do it all for the glory of God. Kaya ngayon, paradigm shift. Pagbabago ng kaisipan. Pagpapasok ka sa trabaho, hindi ka papasok sa trabaho para harapin lang ang mga challenges sa buhay mo at magkaroon ka ng sweldo. Hindi ka papasok sa trabaho para lang paglingkuran ng TL mo. Hindi ka papasok sa trabaho para lamang magkaroon ka ng pagkakakitaan. Papasok ka sa trabaho bilang pagsamba mo sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Church, hindi tinatapos ang pagsamba sa Panginoon ngayong umaga. Gusto kong tanawin ninyo yung Lunes. Tanawin nyo ito bilang pagsamba sa ating Panginoon. Ang disenyo ng Diyos sa trabaho ay hindi parusa, kundi isang banal na paraan ng pagsamba. Natututunan natin na kapag ginawa natin ang ating mga tungkulin para sa audience of one, sa bawat client calls, sa bawat pagsagot sa email, sa bawat pagpasok sa school, paggawa ng mga assignment, ito ay isang living sacrifice. A reasonable act of worship. Kaya sa darating na Lunes, bukas, kapag tumunog na yung alarm clock at kailangan ng gumising, o sino man yung papasok sa gabi man, kapag humarap ka na sa traffic, pagka nag-open ka na ng laptop mo, o ng books mo na dapat aralin, sana may mabago na ang pananaw. Gagawin mo yon, start na uli ng pagsamba mo sa Panginoon. Dahil ano man ang gagawin mo yon para sa kaluluwalhati ng ating Diyos. And I assure you, kung dito nararamdaman natin ang presence ng Panginoon dahil sumasamba tayo sa Kanya, araw-araw mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Dahil araw-araw ng gagawin mo, bawat minuto ng gagawin mo, ay gagawin mo yung para sa Kanyang kaluwalhatian. It is a form of worship. Kaya mararanasan mo ang presensya ng Panginoon. Tatawagan ko yung praise team. Tayong lahat ay yumuko at magmulay-bulay. Sa pagkakataong ito ay linisin natin ang ating mga puso't isipan. Ayusin na natin yung mga maling mindset natin. Ayusin na natin ang maling pananaw natin sa araw-araw nating ginagawa. Ayusin na natin yung mga maling pananaw natin sa mga bagay na aasikasuhin ng ating mga kamay. Kaya ka napapagod madalas. Kaya ka tinatamad. Kaya ka nawawalan ng gana sa pang-araw-araw mong pamumuhay. May mga bagay na ayaw mo nang gawin dahil paulit-ulit na lang. May mga bagay na napapagod ka na para bang wala ka nakikitang resulta. Pero sinasabi ko sa iyo, kapatid, basta ito'y ginagawa mo sa Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kasipagan. Ang pinakamagandang resulta ay nalulugod sa iyo ang Diyos. At ang gantimpala, hindi manggagaling sa boss mo, hindi manggagaling sa kung sino man. Ang gantimpala, manggagaling sa Panginoon. Yes, maaaring padaluyin niya ito sa boss mo, pero galing pa rin ito kay Lord. At kung di man ang boss mo ang ginamit ng Panginoon, hindi bulag ang Panginoon para hindi makita ang pagpapagal mo. Gagantimpalaan at gagantimpalaan kanya
sa napakaraming paraan. Dahil ang Diyos hindi nawawalan ng gantimpala sa mga anak niya na patuloy na sumusunod sa Kanya. Kaya sa oras na ito, baguhin na natin ang ating isipan. Bawat ginagawa natin, bawat iisipin natin, bawat tatrabahuhin natin, i-commit natin ito sa Panginoon. And this is your reasonable act of worship. Church, gawin natin pagsamba yung araw-araw nating ginagawa. Gawin natin ang ating buong buhay ay para sa Kanya. Dahil ang pinakamataas na uri ng pagsamba na maibibigay natin sa Diyos ay hindi lang ang mga kinakanta natin tuwing linggo, kundi ang isinasabuhay natin mula Lunes hanggang Sabado. Let's pray. Panginoon, narito po kami, O Diyos. Nangangako, Panginoon, ang pagbabago ng aming mga isipan, O Diyos, patungkol sa araw-araw naming ginagawa. Gagawin namin ito para sa iyong kaluwalhatian. Gagawin namin ito bilang pagsamba namin sa inyo. Gagawin namin ang araw-araw naming trabaho, Panginoon, sa kumpanya, sa tahanan, sa aming community. Gagawin namin ito ng may buong lakas, may kasipagan, may katapatan, may pagtitiyaga, sapagkat ginagawa namin ito hindi para sa tao, kundi para sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Hayaan mo ang mga salita mong ito ay patuloy na tumimo sa aming mga puso at isipan. Purihin ka, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen.